Ang ating Panginoong Hesus lamang po ang pag-asa natin sa panahong kritikal ang pangyayari sa buong mundo. Ito'y nagpapakilalang totoo ang kanyang mga ipinahayag 2,000 taon na nakakalipas. Kaya naman lamang tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Ito yung panahon na ang pagtitiwala ay dapat sumating mga puso. Tanging si Jesus lamang yung makapagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalingan at ng karunungan para magpatuloy sa buhay niya ito na payapa pa rin sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari. Ang pangako niya sa kanyang mga salita na huwag mabalisa sa anumang pinagdaraanan sapagkat napagtagumpayan na niya ang sanlibutan ay nagpapatunay na kontrolado niya ang lahat ng bagay, kontrolado niya ang mga pangyayari dito sa mundong ito. Mga kapatid, ang dapat lamang nating gawin lamang ay patuloy siyang pagtiwalaan. Ito yung sasabi ng Bible na ang buhay ng tao ay dapat umaalala sa Panginoon habang siya ay nabubuhay sa mundong ito. Sapagkat ang pag-alala mo sa Panginoon ay nagpapahiwatig ng iyong kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang sinumang tumatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Hindi lamang sa COVID, mga kapatid, tayo ililigtas ng Panginoon kapag pinagtiwalaan natin siya at sinunod natin ang Panginoon, kundi sa kapahamakan ng higit pa sa COVID, iba't ibang kapahamakan dito sa mundong ito. Pero liligtas ka ng Panginoon, lalo-lalo na dun sa kapahamakan na after ng buhay dito sa mundong ito ay maaari mong maranasan kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kapatid, nais ng Panginoon na magkaroon ka ng kapayapaan, magkaroon ka ng buhay na hindi na kailanman matatakot, buhay na kailanman ay walang panganib, buhay na kailanman ay hindi ka mapabalisa dahil sa piling ng Panginoon doon sa buhay na walang hanggan ay pinangako niya ay meron kang kasiguraduhan na ikaw ay ligtas, ikaw ay hindi mapapahamak at mamamuhay ka ng walang kinatatakutan magpakailan-kailan pa man. Ang kailangan mo lang gawin ay makilala mo pa ng lubos ng Panginoong Hesus at ipagkatiwala mo ang buhay sa Kanya. Dahil may mapapala ang buhay kapag ipinagkatiwala mo ito sa Kanya. Sabi ng salita ng Panginoon, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, makamtan man niya ang lahat dito sa mundo, ibin kagalingan, ibin kasikatan, even mga kalusugan at kayamanan sa buong daigdig, kung yung isa naman niyang kaluluwa ay hindi makakaligtas sa kapahamakang darating. O kapatid, mayroong kapahamakang darating sa tao. Kahit sobrang ingat niya, kahit anong gawin niyang pag-iingat sa kanyang sarili habang nandito siya sa mundo, hindi siya doon makakaligtas. Dahil ang makakapagligtas lang doon ay ang Panginoon, hindi vaccine, hindi anumang gamot, hindi anumang mga tao, hindi ang lockdown ang makakapagligtas sa iyo sa kapahamakan na darating kapag hindi mo tinanggap si Jesus sa buhay mo at nahuli na ikaw ay nawala sa mundong ito na hindi mo siya nakilala at hindi mo siya tinanggap sa buong buhay mo. Mga kapatid, hindi sapat ang kabaitan, hindi sapat ang pagkakawang gawa, hindi sapat ang mga alam mong mabuting ginagawa mo. Isa lamang ang makapagligtas sa iyo, yun ay si Yesu Kristo. At kulang yung mga ginagawa natin sa nakala nating mabubuti sa ating kapwa kung hindi natin kasama ang Panginoon. At para maging kasama ang Panginoon, dapat mo siyang makilala,
ng lubusan sa buhay mo, tanggapin sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at magkaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, yun lamang makapagligtas sa iyo. Hindi relihiyon, hindi relihiyon na makapagligtas sa iyo. Hindi sino mang mga iniidolo mo. Hindi sino mang mga presidente ng buong mundo o ng Pilipinas. Hindi ang sino mang santo. Hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi si Maria, o sino mang mga ribulto makapagligtas sa iyo, kundi isa lamang, isang pangalan lamang makapagligtas sa iyo. Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat ng tao maliban sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung tatanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, kahit ngayong oras na ito, ililigtas ka ng Panginoon. At yung totoo, ang pagtanggap na gagawin mo sa Kanya, nakakasiguro ako na may buhay ka na walang hanggan. At tuturuan kanyang sumunod, tuturuan kanyang magkaroon ng relasyon sa Kanya, at ma-develop ang relasyon mo ngayon hanggang makilala mo siya ng lubusan sa buhay. Kaya naman sa mga oras na ito, kung gusto mong tanggapin siya sa puso mo bilang Panginoon, sarili tagapagligtas, tanggapin mo lang siya sa puso mo ngayon. Sumunod ka lamang sa panalangin ito sa mga oras na ito. Sabihin mo sa Kanya, mga kapatid, ito ay totoo. Hindi ito isang gawa-gawa lamang. Ito ay hindi ginawa ng tao, ito ay hindi ginawa ko. Ito ay kalooban ng Panginoon, kaya napapanood mo ito. Ito ay kalooban ng Panginoon para malaman mo na may plano ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lang para iligtas ka sa COVID o anumang virus o anumang kapahamakan, kundi nais ang Panginoon na ikaw ay iligtas sa kapahamakan darating after ng buhay dito sa mundong ito. Na hindi natin alam kung kailan darating. Siya mapagsabi na ikaw ay buhay pamamaya o ako ay buhay pamamaya o sino pa man. Wala mapagsabi. Kahit ako hindi ko alam ang buhay ko kung ako ay buhay pa bukas. Pero naniwala ako na kapag tinanggap mo ng totoo si Jesus sa buhay mo at inaalay mo ang buhay mo ngayon, naniwala ako na ililigtas ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya naman sa mga oras na ito, inanyahan kitang tanggapin siya, ulitin mo lang ang panalangin ito. Sabihin mo sa Panginoon ng totoo sa puso mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pag-ibig ninyo sa akin. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa mga kasalanan kong nagawa, simula pa po ng pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Jesus, linisin niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, Ama. At binubuksan ko po ngayon ang aking puso. Pumasok po kayo sa puso ko. Kinikilala ko po kayo ngayon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay ko. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, at huwag niyo po itong hayaang mabura hanggang sa ako humarap sa iyo sa tamang panahon. At habang ako ay nabubuhay sa mundong ito, tulungan mo ako na mapaglingkuran ka, Panginoon. Habang nabubuhay, tulungan mo po ako po, Panginoon, na makilala kayo higit sa relihiyon, higit sa sino pa man, kundi sa tanging pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo. Sa Biblia po ang mga kaparaanan. Maraming salamat po, aming Diyos, sa pag-ibig mo sa akin. Salamat po sa pagliligtas po niyong ginawa sa akin sa mga oras pong ito, aming Ama, aming Diyos, Lord God. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kagalingan. Salamat po sa proteksyon. Salamat po sa lahat-lahat. Lalo-lalo na po sa pag-ibig po ninyo at pagpapatawad sa aking Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Alam mo kapatid, kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas, ang sabi niya, ikaw ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos, ano ang hindi kayang ibigay ng kanyang anak, hindi kayang ibigay ng ama sa kanyang anak. Kung mga tao din sa mundong ito ay merong hindi kayang ibigay sa kanyang anak, hindi ganun ang Diyos. Dahil walang bagay na mahirap para sa Kanya. Kaya ay kaya niyang ibigay kung yun ay para sa ikabubuti mo. Kaya kapatid, kung tinanggap mo siya ngayon ng totoo, magpatuloy ka sa Kanya, basahin mo Kanyang mga salita sa Bible, lagi kang manalangin, at lagi kang humanap pa ng mga kasama, humanap pa ng church kung saan si Jesus lamang ang itinataas. Maraming salamat sa inyo. Kaya mo ipanalangin kita ngayon, Panginoon. Dadalangin ko po paano siya ngayon na
nanonood nito, Panginoon. Alam niyo po ang buhay po niya, pinagdaraanan niya sa buhay, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, na kanya po, Panginoon, ang mga ginagawa. Kaya naman po, idinadalayan ko po siya sa inyo, Ama. I-bless niyo po siya, Panginoon. At ipagkaloob po niyo sa kanya ang desire ng puso po niya, Ama. Lord God, iligtas niyo po siya po, Panginoon. Higit po sa lahat, patuloy po kayo magpakilala sa kanya, Ama. At patuloy niyo po amang gawin ang inyong perfectong kalooban sa buhay niya, Panginoon, Lord God. Maaring may sakit karamdaman siya ngayon, maaring tinamaan siya ng COVID-19, Panginoon. Dadalangin ko po, Panginoon, Ama, na kayo pang patuloy pong magpagaling sa kanya, Ama, Panginoon. Magpagaling sa kanya po, Panginoon, Lord God, Ama. Magpagaling sa kanya po, Panginoon, Lord God. Maaring siya naman po nangangailangan ng financial na pangailangan, mga pagkain, Panginoon, dahil lockdown ngayon. Dadalahin ko po, Panginoon, siya, Lord God, Ama. I-bless niyo po siya, Panginoon, Lord God. At loobin po, Ama, ninyo na niyo po amang pag-ibig, pagsama, ay patuloy niyo pong maranasan sa buhay niya po, Panginoon, Lord God, Ama, Panginoon. Maaring naman po siya wala po amang problema sa pagkain o financial. Dadalahin ko po, Panginoon, na ang puso po niya, ipulpil po ninyo ng pag-ibig po ninyo, Lord God. Ang kakulangan po niya sa puso, Panginoon, ay niyo po, Panginoon, i-fulfill at gawin po niyo po, Panginoon, makabuluhan ang buhay po niya habang siya po naglilingkod sa inyo, aming Diyos, Lord God, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa pag-ibig po ninyo sa buhay, Panginoon, ng tao na nakapanood po nito, Panginoon. Malulahati po kayo sa buhay po niya, Ama. Malulahati po kayo sa buhay po niya, Lord God, Ama, Panginoon, Lord God. Salamat po, Ama, sa pag-ibig po ninyo sa buhay po niya. Pagpalaan niyo po siya sa inyo po amang pagpapatuloy ng paglilingkod sa inyo, aming pong Panginoon. Protektahan niyo po siya po, Panginoon. Protektahan niyo po siya, Lord God, naman, Lord God. Lord, winawasak ko yung gawa ni Satanas sa buhay po niya, sakit karamdaman. Lord God, winawasak po ang naman po amang masamang balak na kaaway sa buhay po niya sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Lord God. At dinideklara ko po, Panginoon, Lord God, ang inyo po amang katagumpayan sa buhay po niya, Panginoon. Even ang proteksyon po, Ama, sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa buhay po ng kapatid ko pong ito, Panginoon. Pinupuri kita, Ama. Pinapasalamatan kita. Papalaan niyo po ang buhay po niya, Lord God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 God bless po. Pagpalaan po ikaw ng Panginoon. At lagi kang magtiwala sa Lord. Mag-ingat din po sa kalusugan. Mag-ingat at palakasin ang pangatawan sa panahong ito. Lagi mong tatandaan na kapag si Jesus ay nasa iyo, lagi kang protektado ng Panginoon. God bless you. God bless you sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus.